So, okay. So, yung topic natin is about number systems, no? Ito ay ano, kumbaga, introduction to computing. Basic, very basic to, no? Pero ito yung sa mga foundation. Kung ikaw ay kukuha ng computer engineering, electronics engineering, computer science, information technology, information systems, it is very important that you know the number systems. Paano ba nagkakaintindihan or paano ba naiintindihan ng computer yung data o yung information na pinapasok natin, no? So, alam naman natin that is true a binary. So, meron tayong binary uh, language. Yun yung pinaka-language ng computer in terms of 1 and 0. Logic 1 is on, logic 0 is off. No? So, ngayon, to begin with our discussion, no? Syempre, we need to understand yung number system, yung different types, yung representation of numbers, na para makapag-comprehend din, no? Makapag-perform din ng conversion. So, ano ba yung number system? Ito, konting ano muna, konting discussion. Yan yung writing system to express numbers. Tayo, familiar tayo dun sa yung 1 to 9, 11 to 15, di ba? So, meron tayong system na sinusunod. Now, we can also tell yung different number of systems. Actually, nung elementary kayo, tinuruan kayo ng Roman numerals. Di ba? So, halimbawa, yung V is 5, yung X is 10, di ba? C is 100, M is 1,000, D is 500, no? So pag sinabi nating IX, 9 yun. Di ba? Alam naman natin yun. Pag sinabing V tapos tatlong I, 8. Di ba? So yun yung, kumbaga, nare-represent in Roman numerals. No? Ito, aalamin natin, meron tayong mga digits which a symbol given to an element of a number of a system. So ano may radix? Yan yung base ng counting system. Base siya ng counting system natin. No? Now, kapag ang ano natin, halimbawa lang, meron tayong typical na, let's say, ito na lang, no? Itong part na ito. Yung base 10 na yan, ito yung tinatawag natin na base or radix. So, kapag 10 decimal, usually ang decimal, makakakita ka ng 0, 1, hanggang 9. No? Pwedeng 11, pwedeng 93, pero naka-base 10. No? Ngayon yung binary, dalawa lang yan. No? Kapag, alimbawa, pag sinabi kong 1011 base 2, ito naman nag-i-indicate ng pagiging binary. Halimbawa, sinabi ko 137 base 8 octal system. Hanggang 7 niya kasi kung titinan mo to 1, 2, and 4, pag winan mo to 7. So hanggang 7 lang. Ang hexadecimal naman, halimbawa, A F base 16. Ito tinatawag natin na yan pang hexadecimal. Okay. So, usually sa hexadecimal, 0 to 9, decimal to. Sa hexa, yun din, 0 to 9. Pero pagdating ng 10, sa decimal, A na sa hexa. 11 is B. 12 is C. 13 is D. 14 is E. 15 is F. So, yan yung, kumbaga sa ano, yan yung ano, yan yung, what do you call this? 0 to 9, then 10 to 15, o A to F. No? Okay, ano yung ginagamit ng computer? The binary, the only language understood by the computer, which is used by humans, the decimal. Kaya kayong IP address natin, halimbawa ng IP address 192 by .16.10.10. So ito yung example ng decimal dotted notation. Ito yung kumbaga sa yung naiintindihan natin. Pero sa computer iba, naka-binary. So pero later or sa mga susunod, madidiscuss natin pagdating sa IP, no? Okay.
So, tingnan yung ano, yung tinatawag natin na binary digits, no? 0, 1, 10. So, i-discuss natin yung mga conversion actually. Diyan kumbaga paano tayo magko-convert, no? Ito yung conversion among bases. Si decimal to hexa, pwede, binary to octal, no? Yan yung mga kumbaga sa ano, parang conversion, no? Okay, so para maintindihan natin to, yung symbol na to, ito decimal to eh. Kasi naka-base 10 ka, no? Ito naman naka-binary kasi 1011, no? Ito naka-octal, naka-base 8 ka. Hanggang 7 lang tandaan nyo, no? Tapos yung hexa hanggang 16, no? Pero mamaya ma-discuss natin. Ang decimal can be converted to any base. We have two methods. Ako may isang method, meron din akong ituturong isa pang method, no? Okay, halimbawa, bigyan natin ng example. Halimbawa dito, no? Let's say, for example, 124 base 10. Convert natin to binary, which is base 2. So, paano natin i-convert, no? To binary. So, actually, ang isa sa mga method na popular, itong dinidivide natin. I-divide natin by 2. So, pag may butal, 0. Pag dinivide mo, pag may remainder siya, 1. So, ito, 124 divided by 2, kung di ako nagkakamali, ano ito eh, 62? 62, no? Tama kasi 62 times 2 is 124. So, 62. Dahil wala naman siyang butal, 0. 62 divided by 2, that is 31. Kasi 31 times 2 is 62. So, 0 ito. Pero ito, pag dinivide mo 31 to, sa 2, nagkakaroon na tayo ng butal. 15 na ito. Pero ito, magiging 1 na kasi may butal, no? Then, 15 divided by 2, may butal to. Alam naman natin ito ay 7. 7 divided by 2, may butal. So, 3. 3 divided by 2, may butal. 1. 1 divided by 2, may butal, no? 1. Ang basa niya pataas. Okay, ito ang basa niya pataas. Kaya, ang magiging ano niyan is 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Base 2. O, ito yung ating answer. Pagdating sa uh, binary. So, yan yung, that is how we convert, no? To binary information. Okay, ano pa? What if gamit ako ng ibang method, ibang technique? Itong 124 base 10, i-convert ko to ano to let's say for example, no. I-convert natin to binary pa rin, pero ibang gagawin ko. Ang gagawin ko ito, mag 1, 2, 4, 8 lang ako. Tira nyo guys ha. Okay. So, magta-times 2 lang ako ng times 2. Okay, hindi na, titigil na ako dyan. Kasi alam nyo kung bakit. Pag lumagpas pa ako, lagpas sa 1, yung 128 lagpas sa 124. So, hanggang dyan lang. So, 64, 32, 1 and 1. So, pwede ko ilagay. Kasi pag ilan ko to 96. Plus 16 pwede pa. Ang 96 plus 16, kung di ako nagkakamali, is 112. Plus 8, 120. No? 120. Okay, plus 4 is 124. Ayun. Kaya, tapos ito, dahil nakuha ko na, 0 na ito. Di ba same lang sa nakuha natin dito? That is how we use our technique. So, kayo na bahala, no? Mamili kung paano nyo i-attack yung this part of our solution. Okay? Sige. Next. O, decimal to binary. Yan nga. At yung nagdi-divide tayo sa 2. Pero sabi ko, mas maganda nga yung technique ko. Hindi ko na to inaano, no? So, ito naman, decimal to octal. O, isa pang example siguro bago tayo mag-decimal to octal para talagang ano, para talaga naintindihan. Okay, halimbawa ito, no? Halimbawa, 1,032. 1,032, no? Base 10, convert natin to binary.
Actually, ito, kinakailangan mo na naman ng mag-ano dito calculate para lang, halimbawa, ito, no? 1032 divided by 2. Pero mamaya, bituro kasi yung calculator technique mo pa. Pero sa akin, ito muna, yung mano-mano. 516. So, di-divide ko to by 2. So, 1032 divided by 2 is 516. So, dahil walang bultal, 0. 516 divided by 2. Okay, so divided by 2, 258. So, wala rin bultal, no? So, 0 ito. 250, ano yan? 258. So, pag divide mo sa 2, 258. So, ito, mas likely, parang wala rin namang butal, no? So, pag divide mo to by 2, yung 256, divided by 2, ito yan na, maya-maya magkakaroon na tayo, no? Pero, so far, ito ay 0 pa lang. Pero pagdating dito, yan, dito tayo magte-take place, magsisimula magkaroon ng butal, no? Pero alamin natin, ano ba yung 129 divided by 2? Pag dinivide mo ito, that is 64, no? 64 is 128. Okay, 64 ito. Ay, wait lang. Ano nangyari yan? Ito pala, dapat. Yan. So, ito ay 64. Okay. So meron ka dito. Ito, walang butal to. Pero ito, magiging 32. Okay, so ito ay divided by 2, magiging 16. Walang butal, no? So, divided by 2 is, walang butal to, 8. Tapos, 8 divided by 2, 4. Ito ay magiging 2. Then, 1 over 2 is 1. No? Ngayon, ang basa nito ay pagpataas. Okay, yan yung basa niya. Kaya, masasabi ko na ito ay 1, 0, 0, 0. Tatlong 0 pa, no? 1, 2, 3, 7, 1, 0, 0, 0. So, yun yung ano. Ngayon, paano yung technique ko dyan, no? Ako, ang gagawin ko ganito. Ang technique ko dyan, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Hanggang dyan lang. Kasi, pag sumobra na, lagpas na ng 1032. So, magawa na ako dito, lahat to magsi-zero. Automatically, magsi-zero to, no? Okay, magsi-zero yan. Kasi sasobra ka ng 1032. Okay, no? Pero ito, guys, no? 124 plus 8 is 132. Kaya magawa na ako dito. Then the rest ay 0. So, therefore, guys, ano napansin nyo? Di ba pares lang yung sagot natin? Ito yung binary. Okay, ngayon, sa calculator, ito, ano to, may calculator technique, no? Lalo sa mga nag-i-engineering or kumukuha ng board. Pwede nyo gamitin to. No? Kung pwede yung gamitin to, no? So, punta ka ng mode, decimal, number 4 based. Yung 1032 na yan, equivalent mo. Tapos, shift binary. So, ito yun. I-disregard mo lang yung 00. Magsimula ka doon sa non-zero. So, tama. 6 na 0 to. O, di ba? So, yun yung conversion pagdating sa binary. Gamit ng calculator, actual, mano-mano. No? So, walang problema. So, mga laga, alam din natin. No? Ngayon, try natin convert ng mga decimal to octal. So, paano ba tayo ng decimal to octal? Tapos tayo sa decimal to binary. O ito, halimbawa, ito. I-calculator ko lang to. O 30,010. Punta ko sa deck. Shift deck. O ito sa mga nagbo-board. O 30,010.
30,010. Ayan. Tapos ship binary. O, di ba? So, ngayon, ang mangyayari dito, magsisimula ako dun sa ano, dun sa 30,010. Ayan. Check natin. So, dapat it should be ano, it should be 111 0101, no? Baka may typographical lang dito. Pero sa calculator, ito yung tamang sagot, no? Kasi gumamit tayo ng calculator, then, or maaling, ano to, baka 300 to. Wait lang. Baka 300 to. Shift deck. Baka sa type 30 siguro to. Or 300 to. Then shift binary. Okay. Ito nga, ito nga. 300 base 10 yan. Is 110,11,0. Yan. So, tama, di ba? Okay, so at least alam na, marunong na tayo ng decimal to binary. Ito octal, no? Pag-aralan natin yung octal system. Ang octal system kasi, ito yung sinasabi ko, 4 to 1. O, halimbawa, ito, i-compute natin. Pag convert ko itong 300 base 10 to octal, we need to convert it to binary first. No? So, kapag convert ko ito ka binary, o yung mano-mano, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. O hanggang dyan na lang. Kasi pag 512 lagpasan ng 300. So 1 ito. Ngayon pag inad ko yung 256 sa ano, inad ko yung 256. Add natin. Yung 256 add natin sa ano, sa 128. Pag inad natin to, 384. So lagpas. Lagpas sa 300. So ang gagawin ko na lang dito, 0 na lang. 0 na lang, no? Etong 256 saka sa 64, pag inad natin, 256 plus 64, 320, lagpas din. So, 0. 0 to. Pero, pag inad mo yung 256 doon sa doon sa 32. So, magiging ano to? Magiging 280. So, pwede na. Pwede na. 288 na kasi. Kailangan ko na naman 12. So, ito ay 1. So, 288 plus 16 lagpas. Pero ito pwede, 96. Na ito 0. Then ito plus 4, kung di ako nagkakamali, 1 na to, then the rest ay 0. So ito na yung binary. Ngayon, ang kailangan ko dito is hahatiin ko sa tatlo. 3-bit part. Oh, yung technique na yun, no? So parang mangyari, hatiin sa tatlo. Okay, so magkakaroon ko dito ng 421, 421, 421. So ito yung 100, 101, 100. Ngayon, i-add ko yung mga 1. Ito ay 4. 4 plus 1 is 5. Ito ay 4 base 8. So, ito na yung answer dyan. This is the octal equivalent ng 300 base 10. 454. So, naka-generate na tayo ng octal. Ngayon, kung gusto natin gumamit ng calculator, pwede naman. Halimbawa, ito, 300 shift mode or mode base. Lagi ko lang 300 muna. Shift octal, no? Shift octal. Ay, shift deck muna pala, shift deck. Equal yun. So, tapos, pag in-equal ko na, shift octal na. Yan na yun, 454. Gamit ay calculator. Yan yung, isa sa mga technique. Although may isa pang method, pero I think mas madali ito, no? Sa pag-convert ng octal para ma-master natin yung number systems. Di ba? So, yan yung sinasabi dyan, no? Okay, pwede rin naman yung yung divide. Ito halimbawa, ipaliwanag ko sa inyo kung paano yun. Yung 300 muna tayo. Yan. Halimbawa ako, 300 base 10, convert ko by octal. Pwede din naman yung, di ba, nakaraan nag-base 2 tayo. Ito na si octal to, 300 divided by 8. So, ang 300 divided by 8, kung hindi ako nagkakamali, pag divide ko yung 308, tinyo to guys, 300
divided by 8. So meron akong 37. So ano ko muna, ang 37, pag kinumpit ko 37 times 8, 56 to, 24 plus 5, 29. So meron akong remainder na 4. So ibig sabihin 4 ito. Ngayon ito, papasok ko dito sa 37 ulit. Sa nakuha natin. Ngayon, yung pinakamalapit na factor ng 8. 8 times 4, 32. Kasi 5, 5, 40. So kung 8 times 5 is 32, so meron ka dito ang remainder na 5. So 32 ito. Okay? Ito naman is 4. So kaya mangyari, so hanggang dyan, 32 divided by 8 is 4. So hanggang dyan, kaya ang basa niyan is 4, 5, 4 base 8. O, di ba yan yung yan yung isang example, how do we solve? O, di ba? Pero kung gusto nyo, calculator na lang. O, punta ka ng ulit, ganun ulit, shift deck, mode, base n, yan. 300. O, tapos octal. O, di ba? So, parehas lang din naman. May 450, 454. So, yan yung gamit natin sa calculator. Okay, so ganun din naman to guys, no? Di-divide lang sa 8. Pero it's up to you kung ano yung kagaya ito, divide by, may remainder kaya 7. Kasi 35 times 7, meron kang 200, 280 ata ang lalabas. So may sobra ka. So kung ano yung dahil ito 0, support, wala ka sa 4. Pero sabi ko nga, mas madaling ganito. Pero nasa sa inyo yun eh. Kung ka, convert mo na to binary. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Actually, pwede yan. Itong 256 na ito 0 to, sigurado to, no? Tapos ito, 0 din to. Ngayon, kapag inad yung 256 sa 32, try natin kung lalagpas. 6 plus 2, 8, 8. So, lagpas. So 16 ka. So, 256 plus 16, okay, 272. Plus 8, 280. Okay, puro 1 na ito, no? So, ngayon, kapag inati ko ito sa tatlo, okay, then 0, 1, and 1. So, 1, 2, and 4, 6, 1, 2, and 4, meron kang 3, ito ay 7. So, tama, no? Kapag chinik natin ito mabuti, hati sa tatlo. 7 ito, tapos 0, 1, 1. Then, ito, 0 pala to, sorry. Kasi pag hinati ito, 1, 0, 0. So, ito ay 437. So, di ba tama? That is base 8. So, kayo na bahala kung ano yung gusto yung piliin na method, no? It's up to you kung ano yung madali para sa inyo. Okay, next. So, para maano natin to conversion, no? So, ito naman, decimal to hexa. So, pwede natin i-convert. Ito, magsimula ito sa 300 base 10. Okay, ang ginagawa natin dyan, kino-convert natin to binary ulit. Okay, to binary. So, alam naman natin, kanina, o gusto nyo, yung divide nyo by 2 naman para masanay, para laging makakalimutan, hindi makakalimutan. Ito ay 150, so 0 to. 0 ito, dahil walang butal eh. Ito 75. So usually kapag ganyan, ang 75 kasi is 30 ata to, 38 o 37, 37. No? Pag divide mo to is 37.5. So 37 to. May 1 ka na dito. Divided by 2, may butal ka ulit. Okay, pero ito, ang is 19, no? Ano ba? 18, 18. So ito wala. Pero dito 9 meron.
Tapos 9 divided by 2, 4 to. So merong butal, ay walang butal. Ito ay wala rin. Then ito ay meron. So pataas, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. O, di ba? Ito yung kanina. So, or 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. So, actually, ito yung lalabas dyan, no? Basically, ganyan yan yung lalabas. Okay, 288, 256, plus 32, 66, 76, 86, 292. Tama ba yung, tama ba yung ano? 100? Okay, 1, 0, 1. Okay, anyway, i-ano ko, no, balik kong ano kung tama ba yung pagkakatingin ko? Sige. Meron ako dito 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. No? So, meron kang 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8, 256. Yung 256, pag inad mo sa 32, 8 to, 8, 288. Plus is 296 plus 4 is 200. So, ito yung binary. Ngayon, nahati ko to sa apat. 4-bit part naman. So, ito yung mga taga-apat dyan. Okay, so, ibig sabihin, ito yung 4-bit part. 0, 0, 1, and 1. 1, 2, 4, 8. Tapos, 0, 1, 0, 0. 1, 2, 4, 8. Then 1 ito. So, basically, ito yung magiging 1, magiging 2. 8 plus 4, 12. Ang 10 kasi is A. 11 is B. 12 is C. So, ito ay magiging 1, 2, 6. So, therefore, ito na yung magiging value natin. No? Based 16. O, yan yung ating hexa pag-convert nung decimal. Kaya kapag ito, halimbawa, ano ko, no? I-convert ko by, by hexa. Shift hex. Ayun yung sagot, 12C. Base 16. So, yan yung kumbaga, yan yung conversion, no? Na mas madali nating intindihan yung approach niya. Okay? Sige. So, clear natin to. Okay, so, try natin yung iba. Ayan. So, ito naman, ito mas madali-dali para madaling maintindihan. No? For example, ito. Paano ba yung usual? Ito yung usual computation. 49 base 10. Convert natin to hexadecimal. So, pwede kong i-divide yung 16 kasi hexadecimal tayo. So, I think, ang lalabas dito, dahil ito ay may butal, 16 times 3 is 48. Tama ba? Uh, 32, 42, 48, 48 nga. No? Kaya, dahil 48 yan, ito magiging 3 na ito. Pero may butal ito. So, 3 saka 16. Actually, kung titignan natin mabuti, ang remainder ko kasi dito, guys, di ba, sa 16 times 3, 16 times 3, 18, 48. 49 to. So, meron ako isa. Ngayon, susunod din is 3 divided by 16. Ang 3 divided by 16 naman, di ba? Ang 3 divided by 16. Kasi di ba, kanina 49 divided by 16, 48. So, meron akong 1 na remainder. Ngayon, ang 3 divided by 16, 0. Kumbaga sa may butal kasi to. So, 0 is equivalent to 3. May remainder ka na 3. No. So, ngayon, dahil may susunod dyan is 0 yung naging quotient mo. So, 0 na ito. Ito ay 0 din.
Ngayon, ang base ito pataas. I-disregard mo yung zero. Kaya meron kang 31 base 16. Ito yung katumbas ng 49 base 10. Or kung ayaw niyan, convert mo to binary, 1, 2, 4, 8, 16, 32. So, ganyan lang. Ito, 32 plus 16 is 48. Then ito ay 1 para maging 49. The rest ay 0. Tapos ito, hahatiin ko sa apat. 1, 0, 0, 0, 1, 1. No? 0, 0 kaagad. So, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. So, add ko lang may mga 1. 3 ito. Dahil ito may 1, 31 base 16. O, yan yung ano. No? Kung gusto mo i-calculator, pwede rin naman. No? Bawa ko, i-calculator ko siya. Isa siya way na ganito yung ginagawa. No? Let's say 49 base 10. Punta ko ng shift decimal. Ano isa? 49. 49. Tapos shift hexa. Ayan. 31 base 60. No? So, yan yung ano, decimal to hexa. Okay, so ganoon din dito, guys, no? Actually, ito, pwede naman kayong mag divide, no? Or ito, gamawa, ito, paano ko ba kinukumpute yan? O, 1,228. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024. Hanggang dyan lang ako. Hanggang dyan lang ako, no? Kasi, ngayon ito, 1,024, 500 lagpas. Pag inad ko naman yung 1,024 sa 256, tignan natin kung so sobra. 1,280, so sobra. So zero na ito. Pero ito sure meron to. Itong 1,024 sa 64, 8 to 8, 1,088. No? Okay, so kasi kung 256, kumbaga sa ano, zero din eh, no? Sa 128, tayo natin sa 128. Wait lang. Sa ano muna pala, 128. So 12 to 5, 1. So pwede dito. Ayan, yung 128 natin meron. Kumbaga sa ano, days ko lang ito yun. Ito na yung magiging value niya. So 1,024, 512, 256, pero yung 128 meron. 1,152 eh. Plus 64, tingnan natin kung lalagpas. No? 611 to 1,200. So pwede, 1,260. 1,260 plus 16, sobra. Pero ito, pag yan mo, 1,224. Then ito 28 0. So ito yung ano binary. Ngayon nahatiin ko sa ano sa apat. So ito yung 18421, 1248, then 1 and 2. No? Ngayon, ang gagawin natin diyan alam naman natin no yung rule no. Inatid sa apat. So basically ganun yung ano, yung magiging ano natin. Wait lang ha. Isip ko lang yung pagkakasulat. Okay, so i-add natin, check natin kung tama muna bago tayo mag-start to. So 128, okay. Ay 1,000 1,024, okay. Plus 128, okay. Tapos plus 64, plus 32, plus 8, then plus 4. So chinek ko lang yung may mga 1. So I think sobra ata, sobra, wait lang. Sobra yung ating naging example.
Ayusin ko lang yung pagkakasulat. Okay, so ayusin ko lang yung pagkakasulat. Baka hindi ko nakita. Ayan. Ulitin natin, no? Ayan, yung 1228. So 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024. So ito ay magwa-1, magsi-0, lalagpas yung ano eh, lalagpas kasi ito eh. Pero yung 128 meron. Kasi 1,152 ito, no? That is 1,152. Kaya yung 1,152, calculate ko na lang, no? 1,152. Pag inad mo sa 60, sa 64, 1,216. So tama. Okay, ang kailangan ko na lang ay 12. Ito hindi pwede. Hindi rin pwede ito. 1,216 plus 8, 224. Okay, so ito na yung lalabas. Ngayon, kapag itatransform ko na ito, 0, 0, 1, and 1, okay? Tapos 0, 0, 1, and 1. Then 0, 0, and 1. So meron ka 1, 2, and 4. Meron ka na ditong 4. 1, 2, 4, 8. 8 plus 4 is 12. 10 is A, 11 is B, 12 is C. So meron akong C. C rin ito. Kaya base 16, ito na yung pagkuha ng ating conversion. Okay, similar with the hexadecimal, no? Okay, so yan yung pag-convert. Ngayon, try natin na may mga decimal. Hanap tayo na may mga decimal, no? Ito pala, by the way, no? Paano mag-convert ng binary, yung usual, no? To decimal. Ito yung ginagawa. Ayan. Binary to decimal, for example. Halimbawa, ito na lang, 101011. Base 2, convert natin to decimal. Alam naman natin, pero yung usual solution, itong 1, i-multiply ko sa 2 raised to 0. Itong 1 times 2 raised to 1, 0 na yan. Times 2 raised to 2, ito ay 1 times 2 raised to 3. Then ito ay 0 times 2 raised to 4. Then ito ang ating magiging 1 times 2 raised to 5. So basically, ito ay 32. 0 ito ay 8, ito ay 4, ito ay 2, 1, no? So any number raised to 0 is 1. So ito, pag inad ko ito, 40, 44, 46, 47. Base 10, no? So actually, pag inad mo nito, 1, 2, 4, 8, 16, 32. So 40, pag inad ito is 40 na ito. And usually, i-ano natin, no? 2, 1, 4, 8, 11 na ito. Then we have, tama ba? So ito ay 40, 44, 46, 47. Tama. So 1, 2, 4, 8. Okay, then yung 16 pala wala na to. 32. So 32 plus 8 is 40, 44, 46, 47. So tama. So ito yung paraan. O, kagaya dito, ito yung 0 times 2 raised to 0. So 1 na ito. Ito 1 times 2 raised to 1 is 2. Ito naman ay 1 times 2 raised to 2 is 5. Ito ay 0 na, no? Regardless, no? Although ito 0 times 2 raised to 4 yan. Pero ito meron 1 times 2 raised to 5. Ito yung 32, no?
Then, kapag kinuha mo na yan, so on and so forth, hanggang makarating ka dito, ito na yung may bilang eh. Kung di ako nagkakamali, 128 yan. No? So, ito 128, 2 raised to 6, 2 raised to 5, 2 raised to 4 pala ito. So, ito ay 16. Di ba? Tapos, ito ay 4 at 2. So, i-add mo lang lahat ng mga yan. Kung di ako nagkakamali, yan ay 150. So, that is how we convert from binary naman papunta sa decimal. Okay. Now, sa last part nito, no, paano yung may mga butan? Yung may mga decimal part. Tingnan nyo to, no? I think meron dito eh. Para makita natin. Ayan, kagaya nito guys, no? Paano to nakuha? Ito guys, itong 1011, ganun pa rin naman. 1 times 2 raised to 0, 1 times 2 raised to 1, 0 times 2 raised to 2, then 1 times 2 raised to 3. So pag inad mo to, 8 plus 0 plus 2 plus 1. Kaya meron ka ditong 11. Tama ito. Ngayon, paano yung sa decimal? Kasi ito, 1, 1. Ito kasi, 1 times 2 raised to negative 1. O ano ba yung 2 raised to negative 1? Ang 2 raised to negative 1 ay 1 half or equivalent to 0.5. O ano pa yung isa? 2 raised to negative 2. Yan ay 1/4 or 0.25. O ano yung 2 raised to negative 3? Yan ay 0.125. So on and so forth. Kapag inad mo ito, dahil ito ay 0.5 plus 0.75 or plus 25, yan ay magiging 0.75 or 11.75 base 10. So, yan yung sa may decimal counterpart. Okay? So, I hope naging clear na yung ating discussion with binary to decimal. Sana maintindihan, pag-aralan mabuti. So, this is Engineer Carlo N. Romero. So, yours truly, sa inyo ay maglilingkod, no? Sa inyo magbibigay ng libreng serbisyo, no? Para sa inyo na naghahanap ng knowledge, no? When it comes to sa lahat, no? Sa mga bagay-bagay sa mundong ibabaw. Okay, so thank you and God bless. See you next time.